Kapag hindi una ang Diyos sa buhay natin, katulad tayo ng lubid na nagkabuhol-buhol, hindi mo alam anong umpisahan mo. Kasi hindi una ang Diyos sa buhay mo. Kaya pag nilagay mo ang Diyos sa number 2, number 3, number 4, una sa iyo ang paghahanap ng pera, o kaya una sa iyo pamilya mo, o kaya una sa iyo ang pag-aaral mo. Tsaka na yung gawain na yan. Sa gabal yung ano na yan, simbahay na yan. Sa gabal na yan yung mga life class na yan. God first in your life. Kapag ang pamilya mo, hindi mo binahagina ng mabuting balita, may pananagutan ka sa Diyos. Hindi po pwede na alam mo ang tungkol sa kaligtasan, pero ikaw lang na save.
makilala. Sila ang dapat nating unahin. Ang pinaka-manual natin, pinakagabay sa buhay natin is the word of truth. That is the word of God. Maraming ini-ignore ngayon ang teaching of the word of truth. Kapag in-ignore natin ang salita ng Diyos, sometimes yung paniningil ng Diyos agad-agad. Paglabas sa salita ng Diyos ang ginagawa natin sa buhay natin, mali lahat nating gagawin. Example lang, mag-asawa. Ang sabi ng Bible, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Ang mga misis hindi nagbabasa ng Bible, sila ang commander sa bahay. Ang hindi pagkakaroon ng harmony sa bahay dahil ang misis ay hindi nagpapasakop sa husband. At ang husband, hindi niya minamahal ang kanyang misis. Kaya rumble yan sa loob ng pagsasama. Why? May violation na. At ang mga anak, tinuturuan, igalang ninyo inyong magulang. Ngayon, ang mga anak na ang magulang dahil kumikita ng malaki. So may trouble sa pamilya. It's because of ignoring the word of truth. Ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos ay hindi na sinusunod, ang kapalit nun, chaos, magulo. Marami ngayon naghihiwalay. Marami bastos sa parents. At marami namamatay ng maaga. Kasi kapag igalang mo ang parents mo, hahaba buhay mo eh. Maraming anak ngayon, feeling entitled, parang gusto nila masunurin ng parents nila sa kanila, namatay sila ng maaga. Why nangyayari yon? Kung gumagawa ka ng kasamaan, aanihin natin yon. Kung gumagawa ka ng malinis, matuwid sa Lord, aanihin mo rin yon. Ano pa ang mga violation natin sa Word of God? Kristiyano ka, nakikinig ka lang, hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, ang winning soul is a command. So, ibig sabihin, nagdi-disobey ka kay Lord. Nakaupo ka lang nakikinig every Sunday, binago ka ng Panginoon, hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, hindi ka nagdi-disciple, hindi ka nagpipray. That is also disobedience sa salita ng Diyos. Kaya magulo ang utak mo, kahit nakikinig ka, malisa ka pa din, kasi nahahata ka ng sistema ng mundo. Sa halip ng salita ng Diyos ang susundin natin, nakikinig ka doon sa piling mo mahusay na kaibigan mo. Wrong living ang magiging kalalagyan natin kapag may wrong people ka na pinapakinggan. Ako nakita ko, isa lang ang tama, isa lang ang katotohanan, ang Diyos at ang kanyang mga salita. Kaya mapapansin ninyo, kayo na pinamumuhay niyong salita ng Diyos, kayo na sumusunod sa Panginoon, may kapayapaan ka. Maraming mga tao ngayon, stressful ang buhay, anxiety attack. Why? Hindi nagpipray eh. Hindi sinusunod salita ng Diyos. Sinusunod niya emotion niya. Isa lang ang dapat sinusunod natin. This is our manual, the word of truth, the word of God. Kapag binayolate natin ng word of truth, walang kapayapaan, walang kapanatagan ng buhay. Kaya ang kalungkutan, kabalisahan, pag-alala, galing po yan mga kapatid sa hindi natin pagsunod sa salita ng Diyos. At alam nyo ba, kapag ikaw ay nag-alala araw-araw, natatakot ka, nababalisa ka, ikaw ang substitute sa Diyos. Ikaw nagpapatakbo ng buhay mo, hindi na ang Diyos. Kaya takot ka na pumalpak, takot ka magkamali, takot ka mawalan ng hanap buhay, takot ka mawalan ng pamilya. Why? Because you are the small God in your life. Gusto nyo ba magkaroon ng amazing breakthrough sa buhay nyo? Ang susi, wag mo talikuran ang Diyos na buhay. Ang may commitment lamang sa Diyos ang sinasamahan ng presensya ng Diyos. Bakit ka sasamahan ng Panginoon? 50% lang ang iyong paglilingkod sa Kanya. 60% lang. Pero si Shadrach, Meshach at Abednego, buong buhay nila handang mamatay. Alam nyo, kapag may commitment ka sa Diyos, marami kang akay na kaluluwa. Yung mga walang commitment sa Diyos, walang akay na kaluluwa yan. Kasi walang presensya ng Diyos sa mga uncommitted. Biro mo, influential king na convert because of the commitment of Shadrach, Meshach at Abednego. Kung basahin natin yan, sambahin natin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kumbaga, ang presidente na convert, ang pinakapuno na convert because of the commitment ng 3 young men na ito. So, ang presence ng Lord nagmamanifest sa mga committed life. Paano kang sasamahan ng Diyos? Nagdi-disciple ka. Pagkatapos, pinapakita mo yung hita mo dyan sa online para lang may mga viewers ka. Kung hindi man hita, dibdib. May nakita nga ako, nanay nag-i-exercise ang puwet niya, dinidisplay niya, nakasumpa. At parang disciple siya.
Kita nyo yan? Tapos sabihin mo na wala kang akay na kaluluwa. Ang akay mo yung mga tao na may pagnanasa sa laman. Hindi masamang mag-vlog kayo sa online. Pero ang inyong pinipicture pagkain, halaman, mga nature. Ang masagwa, leader ka, disciple ka, katawan mo binibilad mo dyan. Kulang na lang ibenta mo katawan mo. So pangit. Tapos sabihin mo, presensya ng Lord, sasamahan ka. Ang iba, labas dila paminsan. No? Pasimple lang. Para ka nangaakay. No? May mga ganyan. Tapos mga leader yan, disciple pa. So ang mga tao nyo, susunod din sa inyo. Mahaba nga ang damit, pero pag naglakad, kita naman ang kailaliman. Kaya ito, sa panahon natin ngayon mga kapatid, marami sablay. Pagkatapos nagnanakaw ka pa. Paano mo sabihin na may presensya ng Diyos yan? Dito nakita ko yung mga may commitment sa Diyos, sinasamahan ng Diyos. Bakit 3 sila naging 4? Kasi pinaglalaban nila ang paglilingkod nila sa Panginoon. Hindi sila nag-compromise. Sa panahon nga natin ngayon, kinukorek ka lang, hindi ka pa nga kinukorek, umaalis ka na eh. Dahil alam mo, hindi mo kakayanin. At tama lang na umalis ang hindi talaga totoo na nagsiserve sa Lord. Kasi dito, ang hinahanap ng Panginoon, mga genuine, mga totoo, mga tunay, hindi mga 50% na pagsunod kay Lord. Kaya marami sa atin nagkakalat eh. Sumusunod kay Lord pero nagkakalat, pasaway pa rin. Biro mo, wala kang devotion, sasamahan ka ni Lord. Wala kang ang winning soul, sasamahan ka ni Lord. Sabi mo, Lord, samahan mo ako. Mamamasyal kami ng jowa ako. Biro mo, ba't ka sasamahan ni Lord? Panginoon, panalangin ko, sana may magpautang sa akin. Hiningi mo ba kay Lord na may magpautang sa iyo? Hindi ka nga nagbabayad ng utang? Sasamahan ka ni Lord. Kabaliktaran ang ginagawa ngayon ng karamihan sa nangyayari sa panahon ng mga magigiting na mga lingkod ng Diyos. Naway ang net ninyo solido na ang presence ng Lord nandyan. Kaya hindi nakapagtataka na you multiply your group kasi may commitment kayo sa Lord. At yun ang hinahanap natin mga kapatid. Kaya ang tanda na may commitment sa Lord, nagmamanifest ang presence ng Lord. At may nako-convert. Kaya hindi tatanggapin ni Lord yung mga half-hearted. Nandito pero paurong. Hindi tatanggapin ni Lord na hindi buo, solido ang pagsunod sa Diyos. Kumukuha lang, pero kapag may mga hamon na, ayawan na. Ayaw magpagamit, ayaw niyang gamitin siya. Gusto niya makinig na lang habang buhay, pero wala siyang pakinabang sa gawain ng Diyos. Ang presensya ng Diyos sumasama sa mga buo na binigay ang buhay sa Panginoon. Ang mga naglilingkod sa Diyos na may commitment, kahit ang faith nila tinitest, financially,